Maayong buntag kaninyong tanan dinha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinaot punta ana kamo sa maayong panglawas, malipayon ug maayong pagkahimutang. Karon ania nausab kita sa ECQ. Ang Davao is under ECQs from June 5 until June 20. Pero sa buong Pilipinas, MECQ from June 5 until August 31, 2021. Our theme for this month is the fruit of the Spirit in Galatians chapter 5, 22 to 23. Adunay siyam ka mga bunga, apan gusto nako kamudalhon sa bunga nga pagkamatinud-anon or faithfulness. O gang teksto karong kabuntagon, makitaan din sa Proverbs 28:20. Ang tao nga dili limbungan magkinabuhi nga madagayaon ug malipayon apan kung nagtinguha ka nga madato pagdali silutan kagayod. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong magampo kita. Mahan nga langit nun Dios ng gamhanan. Ikaw ang tag-iya sa tanan, Lord. Wala kami giangkon bisan gamay Ginoo. Even our own very lives, O Lord, you own it, O God. You own everything. And we are grateful and we are thankful, O God, that we are your children. We thank you so much, O Lord, for the opportunity that you have given to us again today, that we will be able to listen to your words, O God, even if we are on our home. But Lord, we continue to study your words and we continue to listen and we continue to praise you, Lord, because you deserve our worship. Thank you so much, O Lord. I pray for those who been in their homes right now. I pray that may your Holy Spirit be upon them. May your presence dwell in their homes right now, in each of our homes, O God. I also pray, Lord, for your special anointing, power, and authority be upon me, Lord, as I preach your word, so that the preaching of your word, O God, will bring great results and hope to the hearers and to the many today. All these things I ask and pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ang topic nga akong gustong dalhon karong kabuntagon, faithfulness is the key to God's blessing. Ang pagkamatinud-anon maong susi sa panalangin sa Dios. Faithfulness or pagkamatinud-anon, panagsaon nga quality. Perhaps in the church also, the Bible has many references to it. Proverbs 28:20 in particular says that faithfulness is the key to God's blessings. Faithfulness means to be trustworthy, to be loyal. Other synonyms include dedicated, steadfast, devoted, dependable, accurate, true, conscientious, dutiful, careful, scrupulous, and thorough. The author William Berkeley calls faithfulness the virtue of reliability, meaning you can absolutely depend on a person who is faithful. This characteristic, the Bible says, is hard to find in people. The psalmist lamented the lack of faithfulness in his day. Help, Lord, for the godly are no more. The faithful have vanished from among men. Psalm 12:1. We read in Proverbs 20 also verse 6. Many a man claims to have unfailing love, but who can find a faithful man? There are two types of blessings in general. The first kind is known as the common blessings such as rain, sunlight, etc. One doesn't have to be a faithful child of God to receive this. Kitang tanan gitagaan niya ana. The second kind is known as the unique blessings, which include both spiritual and material riches, but available only to God's children. Available only to God's children. In today's sermon, we are going to look at 6 areas of life that people are being most unfaithful. And what does
the Bible says about it. Be faithful to God in these areas and you will unlock these blessings. Una, being faithful to God and His Word, pagkamatinud-anon sa Ginoo ug sa iyang pulong. Kitang tanan mapugos sa paghulat sa panahon sa atong kinabuhi. Og ang paghulat mao ang panahon nga ginatistingan ang atong pagkamatinud-anon. All of us are forced to wait at certain times of life, and waiting is time when our faithfulness is put into test. If we are faithful, we will wait upon the Lord for sustenance, not anything or anymore else. Psalm 62 verse 5, Diyos lamang ang gisaligan ko og kaniya lamang ako naglaom. But we need to be faithful to God's words also. We are to know it by heart so that we will not sin. Psalms 119:11, Giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala. God will certainly bless when we abide in His Word. Above all, we will have His perfect peace, even while living in a world of tranquility. John 15 verse 7, Isaiah 26 verse 3, John 15 verse 7, Kung magpabilin kamo, og ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo, bisan unsa, og madawat ninyo kini. Mabasa usab ninyo kini dito sa John 15:7, Isaiah 26:3. Being faithful, ang ikaduha, being faithful to the local church. Pagkamatinud-anon sa simbahan. Kitang tanan aduna tay mga responsibilidad sa dihang gidawat nato si Jesucristo. We are accountable to Him. We have mission to do. Tagsa-tagsa ka nato gitagaan kitag abilidad, talento para magamit sa iyahang buluhaton. Dili ni para sa atong sarili. But I have seen many Christians today, especially those in service, nagkaluya sila. But remember, they receive God's blessing. Nadawat nila ang panalangin sa Ginoo, pero makita nimo nga dili sila faithful sa buluhaton sa Dios. The local church and every Christian spiritual family. Don't be like the woodpecker Christians that go from one church to another over disputes with leadership or another believers. Na mga Kristohanon nga adto dito sa pikas, balik na pud sa pikas, adto dito sa pikas, hangtod. Ang tawag ana is woodpecker Christians. Bisag asa moadto musimba dala-dala, walay loyalty sa iyang kaugalingon simbahan. Christians that go from one church to another over disputes with the leadership or other believers. Siguro na siya kaaway or dili siya nakagusto o nalain siya. God has called us to be of one spirit. 1 Corinthians 1:10, Mga igsuon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga uyunan ninyong tanan ang inyong gisulti aron walay pagka bahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna og tumong. Daghan ang nagasaad sa Ginoo nga magserbisyo sa Ginoo, pero asa sila karon? Where are they right now? Mga leaders, kalit lang manghawa sa simbahan. Dili gani magpahibalo kung naunsa o ngano. Ingon ana bang mga Kristohanon? Dili kita ingon ana. We must be loyal to the Lord. Ang simbahan, ang pangulo niya na maong Ginoo. Faithfulness to one's local church is best expected by his obedience to his leaders. Don't judge. Seek to take revenge from them or harm them. Hebrew, Hanon 13:7 o 1 Corinthians 4:1-21, 1 Samuel 24 verse 1-6. Pwede ninyo nang basahon. Psalms 105 verse 15. Mingon siya, ayaw ninyo hilabti ang pinili kong mga sulugoon, ayaw pasipad ang akong mga propeta.
Always support them in ministry as they labor for the kingdom of God in tears and in sweat. 1 Thessalonians 5:12 to 13. Pwede ninyo nang basahon. 1 Timothy 5:17 to 18. Those are references. Being faithful to your family. Kinahanglan maging faithful ta sa atong kaugalingong pamilya. Magmatinud-anon kita. Ilabi na, husbands are commanded to love their wives like Christ loved the church and gave his life for her, and wives are told to submit to their husband. Nasa 5, Ephesians 5:22 to 25. Ang mga bana, kinahanglan, maghigugma or higugmaon niya ang iyang asawa o ang asawa mag-submitter sa iyang bana. Dili kay ang asawa mo ay leader o pangulo kundi ang bana. Husbands should be faithful to their wives and wives should be faithful to their husband. Ang bana kinahanglan magmatinud-anon sa asawa. Unsang pasabutan ng matinud-anon? Matinud-anon ka isip bana nga walay laing babae sa imong kinabuhi or ang imong kinitaan imong ihatag sa imong asawa aron adunay ikapamalit or adunay gastuson pagkaon sa imong pamilya. Ikaw usab asawa kinahanglan mahimo kang trustworthy. Angayan, kasaligan nga sa paghatag sa maong income sa imong bana kana imong pagagastuson wisely para sa imong pamilya. Adunay daghang mga OFW karon nga nag-abroad or mangnaa sa abroad nga pag-uli nila gikasuhan na nila ang ilang mga kapikas sa kinabuhi tungod kay dili nila nasaligan. They are not faithful. Sigig padala ang bana o kwarta pero dayang asawa aduna nasablain. Ngagi kabisihan. Kung ang asawa na sa abroad, mausab ang bana. Ang tawag they are not trustworthy. They are not faithful. Kana ba makasala sila sa Ginoo? Yes, makasala sila sa Ginoo ni ana. Nakasala sila sa ilang asawa at tubangan sa mga tao o atubangan sa Dios. Children are told to obey their parents in the Lord. It's a conditional promise. Parents are told not to provoke their children to anger, but bring them up in the discipline and instructions of the Lord. Makita nimo kana sa Ephesians 6:1-4. Ang mga bata kinahanglan nga musunod sa ilang mga ginikanan kay walay mga ginikanan nga magtambag og dautan para sa ilang mga anak. Og ang mga anak usab o ang mga parents usab o maginikanan dili nila tagaag panahon nga ikasuko pud sa ilang mga anak. Padakon daw sila sa disiplina o pagpahimangno. Discipline and instructions. Kinahanglan nga magpailalom mga kabataan sa disiplina o pagpahimangno sa mga ginikanan aron mahimong maayo ang inyong kinabuhi. Ikaupat, be faithful to your finances. Bisan sa atong finances na atay kinahanglan pagkamatinud-anon. Plan your expenses with great care. Lucas 14:28-30. Ang tao nga gustong musunod kanako sama siya sa tao nga nagplanong magtukod og taas nga balay. Una, bana-banaon niya kung pila ang iyang magasto. Ug kun paigo ba ang iyang kwarta nga gastuson hangtod nga mahuman kini. 29 tungod kay kun dili niya kini himuon tingali og pundasyon pa lang ang iyang matrabaho og mahurot na ang iyang kwarta. Dili na kini mahuman busa kataw-an gayud siya sa mga tao nga makakita niini. 30. Maingon siya kining tawhana nagpatuga-tuga og tukod og balay apan dili man di ay makapahuman. So
Ginahatag diri nga example dinha sa Biblia, ginasulti nga kinahanglan ang tao daw nga magpatukod og balay, iyang hunahunaon bana-banaon kung ang iyang kwarta paigo ba niining gastuson. Sa atong mga pagkinahanglan karon, sa atong pagpadagan sa atong pamilya, sa mga gastuson sa pamilya, paigo ba ang income karon? Nasayod ko nga karon ginatestingan gyud ang atong kasaligan, pagkamatinud-anon, labi na niining isikyo, daghan ang nawadan og trabaho, daghan ang walay income. You must stay at home. Na may uban nga gitugutan sa pagtrabaho, pero ang mga pareho niya anang mga gym, salon, beauty parlor, or kananan, or asa pa, kanang ginatapukan og mga tao, sports complex. These are closed. Gimanduan kini nga isarado gayud. Ang mga trabahante dito, unsa na lang ilang kaunon sa ilang pamilya. Kung ang ilang sweldo is just a one day for a meal also, for expenses. Ang ibig sabihin, ang iyang one day salary, paigo ra pud sa one day nga pagkaon. Unsaon na lang? For example, in Davao City, from June 5 to June 20, 15 days nga wala kay pagkaon, 15 days nga wala kay income. Malisod mga igsuon. Kay nagunahuna ko, unsaon na lang ang mga pamilya. Unsaon na lang ang mga walay mga trabaho. Bisang gani ang naitrabaho karon dahil ECQ, mawadan silang trabaho. Daghan kayo ang masarado karon. Sa Manila, MECQ sa Manila. Constantly give attention to your financial health. Proverbs 27:23, bantay ang imong mga karniro ug ang imong kahayupan kutob sa imong mahimo. Pay your tithe on time. Na. Unsaon pa karon pag pay your tithe on time? Everything you have belongs to God. Kanang atong hunahunaon nga tanan nga naa kanato pagikan sa Ginoo og kita walay ginapang nag-iya bisan 5 centavos or bisan 1 centavo. Wala tay ginapanag-iyahan. Everything belongs to the Lord. Iya ang tanan. Everything you have belongs to God. Ato nang hinumduman. But He is asking you to give 1/10 of it back. Pila ra may iyang gipangayo? Dili man tanan ang iyang gipangayo, 1/10 only. 10% for the welfare of his servant. He has promised to bless your tithe and told you to test him on it in Malachi 3:10. Oh, sulay ako. Nagingon din na sa Malachi 3:10. Give regularly in addition to the tithe. Dili lang tithe ang atong ginahatag. Busa sa atong simbahan, aduna kitay pledges. Pledges is above on your tithe. Above. Dili na siya tithe. Lahi ang pledges, lahi ang offering, lahi ang special offering. Mayingon ka, kadaghan na ba in taon ang akong ihatag simbahan mo nang dili na gusto mo simba? Kay naglikay nga maghatag. But, God give you work. Gitagaan ka sa Ginoo trabaho. Asa naman ang imong kinitaan? Imo ba na tanan? No. Dili na imo. Kaya ingon tong tagiya sa building, ingon siya, church is not poor. Dili daw pobre ang simbahan. Ang problema lang, ang nagasimba dili manggihatagon. Akong ginareflect, tinuod gyud. Ang nagasimba dili manggihatagon. Not because God wants your money. Dili na kinahanglan ang Ginoo sa atong kwarta. Kanunay nako ning ginasulti that God do not wants our money, but He wants our heart. Ang atong kasing-kasing. Dili siya gusto niya anang atong salapi, pero ang gusto niya ang atong kasing-kasing. How committed we are, how dedicated we are in giving back what is due to the Lord. Giving is form of worship.
Kanunay na ko ning ginasulti nga ang paghatag sa atong halad ug ikapulo ngadto sa Ginoo is mao ang atong pagsimba sa Dios. To worship means to surrender your whole self, and surrendering your finances is a good place to begin with. Proverbs 3:9, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Asa naman ang mga income sa mga farmers? Are they faithful sa Ginoo? Kaya ang ilahang mga kaumahan, wala gyud nag-asinso. Ngano man, dili man sila kahibalo hatag balik sa Ginoo. Daghang mga negosyante nga pagsugod maayo pero dili mo lahutay. Ngano man, tungod kay nakalimot sila silang obligasyon sa Ginoo. Remember mga igsuon, do not forget your responsibility to the Lord. That is your responsibility to the Lord. Being faithful to one's country. Kinahanglan faithful ta sa atong nasod, magmatinud-anon ta. The Bible commands us to submit to the government because it's the established will of God. Romans 13:1, kinahanglan ang tanan magtahod sa mga punuan o sa lungsod kay walay punuan nga dili tinugutan sa Dios. Ang mga kagamhanan karon tinukod sa Dios. Okay? Pero karon tungod niining panghitabo sa Pilipinas, daghan nang nasuko kang President Duterte. Daghan nang nagsigi og reklamo. Daghan na ang gusto nga palagputon siya. Ikaw na lang puli ngadto kaniya sa iyahang lugar. Kung dili ba pud ka palagputon sa mga tao. Kinsabay mo tungtong nga presidente nga walay reklamo ang mga katawhan. Ang tanan sige reklamo, kaya ang atong nasod walay asinso because ang atong mga katawhan, ang mga tao sa Pilipinas reklamador. Bisan vaccine, we cannot buy vaccine. Bisan bakuna dili ta makapalit, nagahulat kita sa donasyon, nakaulaw ba gayud? Nagahulat ta sa donasyon kanunay sa hatag. That is shameful. Makaulaw. Ang atong nasud could not buy vaccine for his people. How many people in the Philippines? I think na ata sa 105 million. Pila ka vaccine ang kailangan ni ana. Kaya musugot na lag AstraZeneca ang injection kay donasyon. Kay dili makapalit ang Pilipinas. Dili makapalit because kita napuno sa utang. And that is shameful. Makaulaw. The Bible forbids rebelling against the government authorities. Rebellion against the government is rebellion against God. Romans 13:2, busa ang musupak sa kagamhanan, nagsupak sa gitukod sa Dios, og ang magbuhat niini silutan gayod. Kung kita dili mo sunod sa mando sa gobyerno, dili mo sunod sa mga giimplementar sa gobyerno, nagasupak usab kita sa Ginoo. Busa ato kanang hinumduman mga igsuon. Kay silutan gayod sa Dios. Do not be like pagans and criticize the government authorities. God is in control of all. The Bible also urges us to pray for those who govern. So kinahanglan nga kita magampo pud sa mga nagapamuno. Atong iampo atong presidente, atong iampo ang atong vice presidente, ang atong iampo atong mga senador, congressmen, atong mga mayors, vice mayors, governors, mga barangay captains, down dito sa pinakaubos nga mga public servant. They are public servants. Mga nagaserbisyo sa publiko. Ato silang irespeto. Dili nato sila supak-supakon. Kay ang Ginoo ray bahala kung giunsa nila pagpadagan ang ilahang mga responsibilidad. Being faithful at the workplace. Sa atong mga gitrabahuan. Sa una, makasakop ko nga naay matulog sa orphanage. Ako gud sultihan. Kay masuko gyud ko ni anang matulog during sa trabaho.
You must be faithful sa imong trabaho. Kinahanglan faithful ka sa imong kumpanya, sa imong amo, sa imong pagserbisyo. We are to obey our employers in the Lord. Means we should obey them as long as their wishes don't contradict God's word. Wala man isupak ang ilahang mga gustong ipahimo kanato sa pulong sa Dios, din mo sunod ta kanila. Don't steal from your employer or deceive him. Stealing, it's not only for money. Sometimes stealing is time. Adunay hubang employee nga naa may kanang bandiklak sa una, mutawag kay maliit man siya nga pwede bandiklak ang akong pangalan. That's stealing. That is not faithfulness. That is not trustworthy. Dili ang ngayon nga mo trabaho. Dili ang ngayon tawago ng empleyado. Kay dili masaligan. We should work for our employers as if we are working for God. Ephesians 6:8. Pwede ninyong basahon ka na. Kung magtrabaho ta sa atong mga amo, kinahanglan nga magtrabaho ta sama sa atong pag-alagad o pagtrabaho diha sa Ginoo. Employers should treat their employees with respect. Kinahanglan ang mga amo, kinahanglan ang mga kumpanya, ilang atimanon o trataron ang ilang mga empleyado nga adunay respeto. God will judge the employer that thus oppresses his employees. Ang Ginoo may muhukom sa mga mga kumpanya o mga amo nga dili nag-atiman o nagdala og maayo sa iyang mga empleyado. Sa katapusan, ako kamo hangyoon sa pagsusi sa inyong mga kaugalingon kung asa diri nga area sa unom nga area sa atong mensahe karon nga dili ka nahimong nagmatinud-anon. Hinumdumi si bisan kinsa nga dili mo dawat sa iyang mga kasalanan o nagpakaron ingnon nga matinud-anon. Hinumdumi bisan pa sa tan-aw nimo ikaw lang nahibalo ni ana, pero nasayop ka kay ang Dios nakakita sa tanan natong ginahimo o ginahuna-huna pa lamang. Pero kung atong ipaubos ang atong kaugalingon diha sa Dios karon og dawaton og gisugid nato ang atong mga nahimo o atong mga unfaithfulness diha sa Ginoo, andam mo restore og mupasaylo ang Dios. Remember that the one who conceals his sin shall not prosper. But God will restore us if we confess and renounce them. Proverbs 28:13. Dili ka gayud mulampos sa kinabuhi kun taguan mo ang imong sala. Isugid kini og paghinulsol og kaluy-an ka sa Dios. Ang pagkamatinud-anon mao ang susi sa panalangin sa Dios. Unsaon pagpanalangin sa Ginoo kung dili ka matinud-anon, kung dili ka trustworthy, dili ka angayan. You are not faithful in your family, in your work, in your country, in your finances, in your service sa Ginoo, dili ka faithful. Absent ka ron, absent ugma, absent na pod. Dili gyud faithful. Kung ganahan lang, mas daghan ang panahon sa dili buluhaton sa Dios. Hinumdumi mga igsoon, once you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you are accountable to God. You have mission to do. We have mission to do here on earth. The purpose sa Ginoo mao gyud ang matuman. Kinahanglan masunod og mahitabo gyud, ma-fulfill ang iyang gustong himuon. Why there is pandemic at this time? Wala ba ta masayod nga ginatistingan ang atong pagtuo, ginatistingan ang atong pagsalig sa Dios niini nga panahon? Nadungog nako sa India, daghan kaayo ang nidawat sa Dios tungod sa panghitabo. Nalipay kog nitulo ang akong luha sa kalipay ni ana. Nga pinaagi sa panghitabo sa India, daghan ang nakaila sa Dios. They recognize God as their Lord and Savior. Nalipay ko. Hinaot pa unta. Kitang mga Kristohanon, dili na magluya-luya. Especially in this time of pandemic.
We should know our responsibility. We should know our accountability. We should know the mission that God given to us. Unsa ba ang mission nimo sa imong kinabuhi? Nga gihatag sa Dios. Kahibalo ka niya na igsoon. Kahibalo ka. Be faithful with your tithe to God. In this time of pandemic, in this time of ECQ, bisan pa wala tay trabaho, nasayod ko nga dili ta pasagdan sa Ginoo. Dili ta pasagdan sa Dios. He will not leave us nor forsake us. Ang Ginoo matinud-anon nga Dios, ang Ginoo kahibalog nakakita sa atong mapagkinahanglan. Bisan pa dili ta magsulti, God knows and sees what we need and what are our situation right now. Dalay ko ng Diyos, salamat sa mga pulong hinaot ponta, nga masabtan nato ang pagkamatinud-anon nato diya sa Dios maong susi sa iyang panalangin nganhi kanato. Kung kita kasaligan, isip mga leader, isip mga nagaserbisyo sa iyang buluhaton, hinumdumi nga dili ka pasagdan sa Dios. Pero kung ang imong pagserbisyo sa Ginoo tapaw lamang, dili ka kasaligan, you're not faithful to God. Remember, ikaw manubag ni anak sa iya. And we should be faithful. Dalaygon ng Dios sa mga tao nga nagaserbisyong matinud-anon, nga nagadedicate sa ilang panahon ngadto sa Ginoo, especially in the time of service sa Ginoo. Bisan sa atong simbahan, makita nako ang mga faithful na mga Kristohanon. Dalaygon ng Dios sa ilang mga kinabuhi. Dalaygon. Daghang salamat mga buntag sa atong tanan, mag-ampo ta. Mahan nga langit nun, dalaygon ka Dios sa mga pulong. Salamat Ginoo. Salamat o God. Sa imong pagpahinumdum ka namo Ginoo. Na kinahanglan kami mahimong matinud-anon. Kinahanglan kami mahimong makita nimo ang among kinabuhi. That you may find us faithful, O God. We are praying that you may find us faithful in your eyes, O God. Pasayloa kami sa mga kulangon Ginoo. Sa mga uban Ginoo nga nagkulang pod sa imuha, O God, pasayloa usab sila. Touch them, O God. Speak to them, O God, through this message, O God, this morning. Painumdumi sila Ginoo. Nga ikaw ang tagiya sa tanan. O ikaw in control sa tanan. Ikaw ang nahibalo sa tanan. Because you are our God. Ginoo, ikaw ang among Ginoo, wala na ilain. Hinaot po ang tao Diyos ni nga panahon. Especially in this ECQ time in Davao City. I pray, O Lord, that you will supply the needs of the people. Our needs. Ayaw kami pasagdi Ginoo. Ayaw kami pasagdi, O God. Guide us. Help us. Provide us, O God. Give us strength. And I pray, O Lord, nga imong patubuon ang among mga pagtuog pagsalig diha kanimo taliwala ning pandemic, O God. Daghang salamat Ginoo sa mga tao sa India, O God. They recognize you, Lord. They receive you as their Lord and Savior. Apan after sa mga panghitabo. Ang panghitabo di ay Ginoo. Aduna kay plano. Kay kung dili ka ito mahitabo Ginoo, dili pa gyud makarealize, dili pa makauna-una ang makatawan sa India nga ikaw ang ilang dapat sundon ang Ginoo, dawaton sa ilang kinabuhi. Dili katong ilang mga Ginoo. Nagaampo ako for FMUM, nagaampo ako for Davao City, nagaampo ako sa tanang mga Pilipino, O God. Ginoo nini nga panahon, ligo na nga mong pagtuo pagsalig. Nga makaila kami kanimo. Daghan ang makaila kanimo, O Diyos. Daghan ang mudawat kanimo, Ginoo. Daghan ang muluhod o mag-surrender silang kinabuhi kanimo, O God. Daghan ang magpaubos, Ginoo. Daghan ang mangayog pasaylo. Daghan ang mubalik kanimo, O Diyos. Muhila sila kanimo, Ginoo. Nalaykon ka, O Diyos, walay katagpusan. Imo ang dungog ug himaya. Thank you so much, O Lord,
for this wonderful day that you have given to us, for the wonderful message, the powerful message that you have given to us, na mahimo kaming matinud-anon, kasaligan, loyal, dinha kanimo, bisan sa among pagserbisyo usab. Daghang salamat Ginoo. All glory, praises belongs to you. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Maayong buntag. God bless us all. Happy Sunday to all of us.